Si Igsoon, panahon pa ni Propeta Isaías. Doon na nato siyang dadon sa panahon ni Kristo. Unya, gidugangan pa ng Kristo. Okay, tiwas na to ha. Bisan unsa, ang inyong panabot sama. Nasaba na si Kristo, kaya man kasabot ang mga apostoles. Hindi lagi sila mga baboy. Ang mga apostoles, tungod ang Old Testament context, kaya yung gikutlo. Hadlok silang masunog ningon na po na itong Ginoo. Sa dihang mibiya na siya sa panahon ng katawhan, misulod sa balay, ipangutana siya sa iyang mga tinunan mahitungod sa maong panultingon. Ito yung ingon ba? Kanta nang musulod sa baba, di makahugaw. Ni ingon na po ang mga apostol, sa man sila kasabot. Sa unsang nito, di mo ito, di mo maungon. Lami na mo kay kaugumba. Lami ng kanang mga kanamigong kuan. Lami kay pagkatimpla. Kaganina, humba man akong sudan. Sos, akong gibahog ang kanamigong una. Sos, kalami, brad. Kanya, namilit pa na rin sa akong kuan ma. Kalami ngayon sa baboy. Munang niingon ang mga apostol, usa man ito, tinuod to, mga una ta. Munang nangutana sila pag-usap. Diba gisulti naman ni Kristo ang tanang musod. Tanan ha? Wasingon, ang pipila lang na pagkaon nga musod, may hindi makahugaw ninyo. Kasi gingon niya, ang tanan, ningon na po siya, bisan unsa ang gikande, general. Bisan unsa nga musulod sa babasat, gibalik ta po niya. Bisan unsa, so ang baboy, apil na, kay bisan unsa man. Di ba? Kaon kang baboy, apil bisan unsa. Bisan unsa nga musulod Murag na yun sa kwarto ba? Hangin na siguro? Kaniya, ilitso na to sa 19. Hangin na siguro? Hindi man specific na Lord. Klaro, John. Aritas 19. Okay. Pareha ba Bible, Brad? Kaya ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing. Unsa di ang pagkaon baboy? Musulod man ng imong inikaon ng baboy musulod sa kasing-kasing ang baboy? O dili, no? Manang giklaro ni Kristo. Ngadto sa kung dili ngadto sa iyang tiyan o mugula sa iyang lumot. Tinuod dili makahugaw kay muguwas naman. Okay, sunod. Ato na po tiwasang magbasa. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang ipahayag na mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Unang, kasi ining ni Kristo, pamati ka mo og sabta kini nga pagtulunan. Munang Brad, kami mga ona jud may kay nganuman niingon man si Kristo ang bisan unsa nga pagkaon nga mosud sa baba sa tao dili makahugaw. Munang dili na ta may impierno man kay sunan kay klaro ni Kristo busa sa pagsulti ni Kristo niini iyang gipasabot nga pwede na kanon ang tanang pagkaon. Munang nagkansigan kami lambi na kaya pero nakakaon mo gano sa una. So kung may impirno sa ni Brad dungan ni tayo nakakaon na ni siya, no? Sunod po na Brad. Salamat kayo sa taas ng programa ni Brother Will. So sa di pala ko ipalawag question, sa una tinuod nakakaon ko baboy, karning baboy. Pero naigingon sa Ginoo sa Biblia sa Marcos 16:16. Unsa gingon diha? Kung mutuo og magpabautismo maluwas. Tanang pagtuo ka nga ikaw nasayod niya ka nahugaw. Ako namang nasayran niya hugaw siya ug hangtod karon. Pwede ba na to mabasa asa tong para na paluko nang kuan bro kanang uwang nga bag. Akong i-follow up, Brother Win, sa imong gigamit nga bersikulo.
Sa Marcos 7, gigamit man nimong bersikulo agi tubag sa akong pangutana nga ngano nga naludlo pa man ang mga pari sa Romanong Katoliko nga ipakaon ang hugaw manak sama sa baboy. Karon itubag ka sa Marcos 7. Karon diha sa Marcos 7, sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Kailangan na sa 19 versikulo 19. Malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo ana, unsa may background sa istorya nga gipangkaon sa mga apostoles, nga giingnan ang mga apostoles nga nikaon sila ugaw. Unsa may background ng istorya? Unsa may ilang gikaon? Karning baboy o tinapay nga wa sila manghunaw sa ilang kamot. Kung siya nga pangutana, hining multiple choice ni siya. Okay, salamat. Matay po tanan ni Brad. Kung sa man, akong usbon, sa paggamit nimo sa Marcos 7, niingon man si Kristo sa imong pamahayan diha, nga malinis ang tanang kanunon. Sa pag-ingon ni Kristo nga malinis ang tanang kanunon, unsa may background nga istorya ana nga ilang gipangkaon nga nakaingon si Kristo nga malinis ang tanang kanunon. Sa Ang Badista. mga mananap nga hugaw sama sa baboy Siya na sa Badista, Jim. ang Seventh-day Adventist, no? Oh. nga nagkaon sila nga wa manghunaw sa ilang kamot. Ano ko patinaw. Salamat kayo, bro. No? Ang context ini, kinahanglan sila kadung sila mukaon. No? So, daghan man, klase-klase man ang pagkaon. Muna nga, di kabantay mo itong prodigal son? Katong prodigal son, nag-aliman ng tawag baboy. So, dito sa Horilan, doon na dyan baboy, yung gilimahan. Diba? Muna nga, iklaro din dili lang pagpanghunaw, kundi pagkaon ang gi-highlight ni Kristo, diba? So, apel to yung ingon nga panghunaw po. Pero gipakapinan ni Kristo. Na bisan unsa nga inyong kanon, o masayon, bisan unsa inyong gihunaw ha. Bisan nang hunaw pa mo, niya baboy na. Ningon man siya, bisan unsa nga musuot sa baba, dili na makahugaw kaninyo. Unya, atong balikog basa bro ha. Kiring 19 good pagkaon na dyan Okay? Ningon ang atong Ginoo, kay ang pagkaon dili man mosulod. Klaro kayo ha? Dili mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan. Ug unya mugula usab sa iyang lubot. Sa pagsulti ni Jesus niini, banda na. Iyang ipagpanaw na mahimong kanon ang tanang pagkaon. Sa ito pa, doon na gibawal sa una. Pero karon nihatag na siya og commandment na pwede na mahimo o kanon ang tanang nga naman gibawal lagi ang baboy. Atong bakapinan si Brad sa 1 Corinto 10:25. Kamino mo ha? Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya di sa merkado so walay pag-agad sa inyong konsensya. Gusto to? Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne asa gibaligya sa merkado. Dili sa merkado na baboy ba? Uy, pwede day. Na 1 Corinto 10:25. Muna ko Brad, sa mga pangutana, lang sa kontekst na duha. Pangunaw o ang pagkaon. Connected ba na sila? Okay, sunod pangutana pinangga. Sunod pangutana, follow up. Kay nahibaw man day ka, Bro Darwin, na kining ang issue ay diha. Nganong nga nakasulti si Kristo nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon, tungod kay nangaon sila sa paan, huwag karniha nga mabasa, sa paan nga wa manghunaw sa kamot. Huwag panghunaw-hunaw. Muna ningon si Kristo, nga di na makapahugaw kaninyo. Kay ang issue, ang context diyan na naibaw din si Bro Darwin, nga paan ang gipangkaon, pero wa lang sila manghunaw. Oh. So karon kay niingon man siya nga
dito kuno sa Holy Land. Namuhi ko ng baboy. Naigibutan do. Ingon niya, nakarecord na. Sa Holy Land, na ako na'y nagbuhi itong baboy. Pero ang pangutana, apil ba kahana sa ilahang kanyang ihatag nga pagkaon, isip kanang pagkaon ngadto sa mo-order. Iputatagin na ba nga, may mga on, maginhaw sila baboy para ihatag nila, nga ipakaon na. Amo na akong pangutana, Brother Win. O masabot sa mga pautana, Brad. Oo. Ang pagbuhi, sige atong karohon. O Kaya di masabot. ba niingon mga ganina nga, dito sa Holy Land, na namuhi o baboy. Oo. Oo. Ang pangutana, dito sa Holy Land, ang baboy, gitugot ba? Isip, ipakaon ba? Nato sa Holy Land ba? Kaya nag-point siya word Holy Land. Dito sa Holy Land, kung siya may ilahang pagsaysay may tungod anang baboy, ipakaon o kugaw? Ang tubag, mga kaigsunan, dito sa Holyland, mga Hudyo man to. Di ba sila magkaugbaboy ang mga Hudyo? O niya, di magka-Hudyo. Kristiyano naman ta. A follower of Christ man ta. We are not follower of the Jewish law. Muna kalainan. No? Ang mga Hudyo region, mga ugbaboy, kay Hudyo man sila. Munang pasapot ni Kristo din ang mga Hudyo. Mautong na yung mga apostoles Hudyo man to. Munang sa apostol San Pablo, Hudyo sad, umingon siya, 1 Corinto 10:25, pwede na ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa merkado. Hudyo man to. Kaya ang mga sumusunod ni Kristo na mga Kristiyano, mga Hudyo nga himong Kristiyano, mukaon na sa tanan nga gibaligya nga karne sa merkado. Munang ang gisunod ni Igsoong Wilson, ang mga Hudyo, wala mo sunod ni Kristo. Kay wa mamati, wa budsabta ang Marcos Kapitulo 7, hangyo mas Kristo, nga pamati ka mo o sabta. Kaya mga sumusunod ni Kristo, dili na nila isyo ang pagkaon sa dili na isyo nila pagkaon. Kundi ang isyo nila ang atong purity of intention. No? Amen? Sunod pangutana Pero bro. pangutana, kaya di man magawin na dili na isyo sa panahon yan ng Kristohanon ang may tungod sa pagkaon. Buti ba dahil ato nga diha yan ang imong gipanggamit nga teksto kay Kristohanon naman katang panahon karon. Buti ba dahil nato sabton nga walay gisulti sa inyong labaw nga mga pare may tungod sa paglapas na ng pagkaon? Inana, wala, nagkahiusa ba kaha ang inyong pangatarungan sa mga labaw ninyo ha? Kay, labaw po ka, pero napa may mas labaw, di ba? So sa inyong mga labaw, maubasab ka na ang gisulti nga dili na isyu ang pagkaon panahon sa Kristohanon diya sa New Testament. Okay, salamat kayo, Igsoon. No? Dili na yung issue na to ang pagkaon karon. Sa first century, kuan sila naglalis. Kunang ang mga apostoles dingon, 1 Corinto 10:25, pwede na dyan nyo kanon ang tanang gibaligya nga karne sa merkado. This merkado na to, na ikabing mabuwa, yung sa Pablo, pwede na kanon. Mo na nga, sa first century nasulbad na nila. Ang pagkasulbad na ang mga sabadista pa. Kaya naman, puro radyo de kaon nila o igpapahulay. Human lang kaon, igpapahulay na yun. Puro na ilang topic. Sunod na igpapahulay na po na sunod pagkutana. Mahulad na igpagkaon. Dito na nagpahulay. Puro na ilang major doctrine. Kaon o pahulay. Muna nga, di maayo kayo. Na may assistant si Darwin. Pahulay sila kung kaon.
Ningon ni sa una Korinto 8:8, hinuon ang pagkaon dili makapa duol kanato ngadto sa Dios. Sa to, hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o magkaayo ang pagkaon niini. Sa to padila na isyu ang pagkaon sa unang mga Kristiyano. Iba mo kanu sa aning ilang pagdili og di pagkaon baboy. Si Ellen G. White ni kaog baboy. Si Ellen G. White, founder sa Seventh-day Adventist Church. Oh. Unya, sa pagtukod niya, mga 18th century lang eh. Kiniinang pagsupak-supak o pagkaon o baboy. Yung mga sa Adventist 17th century. Muna nga, bunga ra dyan eh, sa sayop ka panabot ni Ellen G. White. No, usa ka babae. Bawal ba ya mahimong mutudlo ang babae sa panahon sa mga apostoles? Yan nahimo noon ng founder nila. Unang kining ilang grupo unbiblical. Nana sa 1 Korinto 14:34 dili ko mosugot nga ang babae momando sa tibok iglesia. Ngano man kinahanglan ang babae obedient sa iyang bana. Kaya kung mumando na di ka sa Ministry of Exorcism, kada di mo control ka sa mong bana, curse day na. Uy, mga asawa. Ana? Curse day. Ang masumpa ang curse sa demonyo, ayaw glabaw sa mong bana. Pwede ka ma-express sa mong sentiment with great respect. Dili ka mag-buod sa mong bana. With great respect. Kay curse din na. Kada bitang ikaw na magbuot sa mong bana, imo na lang diktahan ni mong under desire. Curse na. Saan mo na to na? Mga bana nga nilini karon, bakan-an ninyo ubi kanunay ang inyong asawa. Nga naman, para mahimong obedience. Sugod karon pa, kana og ice cream nga ubi jam. Ubi flavor. Siyempre yung makalyin. Orange. So karon, unsa ko na to pag-break ang curse sa mga babae? Obedience. Munang sa Biblia, kinahanglan mo tahod ang asawa ngadto sa iyang bana. Unya, unsa man po'y curse sa lalaki? Ang curse sa lalaki, irresponsable. Irresponsible. Di na kahuna-huna sa iyang pamilya. Unay curse sa mga bana, sa mga lalaki. Makainom na, isa pa nga brad, isa pa nga brad, isa pa nga brad, nahin mo lang isang banga. Pre, one for the road, pre. Sige, one for the road. Pre, one for the road, pa, pre. Naghan naman ni pre na. Paghuman, where is the road, pre? Kay irresponsable na, curse na na. Wala kay sustento sa mong anak, curse na sa demonyo. Kung sa ibuhato na to, authentic love sa bana ngadto sa asawa. No? Wala mga bana nga niya din ni karon, ayaw na mo tanaw sa mga legs nga puti. At tumutanaw sa legs sa inyong asawa. Agwanta lang, bisag luod. Kaya makalangit na mga asawa, anak mo tanaw sa inyong bana. Bala lang luod. Agwanta yun. No? Muna, ang ako na uyab. Ingon si Brad Belwart, no? Kami na lang Brad Belwart, no? Muna nga, katawan sa Diyos, kanya din karon ang pangutanan ni Brad.
nindot nga tubag. Basig na pa ilang mga tana ba? Ito ilay Oo. ilimit. Basig na pa yung mga pastor nga ni Adin ni karon tunggaan po panahon. Okay? Okay? Wala ilang bro Ryan na doon lang mo dire na sa Ryan dire to MC. Unya limitan na nato kay God na to chance ang uban mo tana. Okay? Iburo ni kaon. Pila na ikuwang Tumunta niyo. pila na ikuwang nga pangutana. Usa na lang. Usa na lang? Usa na lang. Usa na lang? Dili mga Katoliko to pabutan kamo mga Katoliko kay puon si ka og baboy kining luod di humba si ka og baboy no. Sige, Zero, usa lang pabutan na kay pabutan ko mga Katoliko. sige. Last question naman lang ko no. So, limit. So, karon kay ni nadungog mo gyud niyo no sa gisulti ni Bro Darwin Gideano nga dili na issue sa panahon karon ang bahin sa kini niyang pagkaon sa baboy mo na inyo ang nadungog. So karon atong basahon kaning basahon nga sulat ni Bro Sanchez year 2020 pa na siya nga katsunan mga galang. Kanya, ingon man si Brother Will nga dili na kuno issue karon ang mahitungod sa pagkaon sa baboy. Ako ang basahon niya. Kung nagkahiusa ba ang ilahang mga karungan ni Bro Sanchez o sa uban nga mga labang pare pa ni Bro Darwin. Doon naman ni nako ka contributors na mga nagsulat ani nga mga pare. So ato lang ning basahon ning last naman no. Matod pa rin, Bro Sanchez, Bro Darwin, matod pa rin. Kani. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, lockdowns on dogs and pigs, they are both considered unclean. Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. So, kini karon ang question. Ningon magud ka, Brother Win, nga dili na issue sa atong panahon karon ang paghisgot sa pagkaon sa karneng baboy. Nasa iyong bariyay ang sulat sa inyong libro. Tingali wa matun ni Brother Win, no? Silang atong taga-crown niya tunan, no? Nasa iyong baday ang magsusulat niya na nagnaapay ang issue mahitungod sa pagkaon sa karneng baboy nga until now, 2020 Ano mong bag? Ha? dogs and pigs, they are both silang duha considered unclean until now. Considered na nadaan sa una pa di ay sa panahon ng Kristo hanggang ang issue sa 2020 na pagkasilakan pa ano gagawin. Kasi dahil ang kiniyang nagsulatan na kay imo nahiman kay issue sa na issue na karon niya sa iya hanggang now issue pa magyapon. Salamat kay bro, no? Walang tubag sa iyang gibasa. Atro ko yung gibasa, marot ito tubag. Unang pamati o sabton dyan to. Okay? Ito balik ko basa. Culture and social norms in the time of Jesus. Sa ito pa, panahon ni Kristo, ang kultura o ang social norms in the times of Jesus and until now. Di pa sila Christian dito. Mga Hudyo sila dito. Ang mga pilgrim site may mga Christian. Kato, kaon silang baboy. Hindi ito mahugikan. No, kato mga Christian, nga og baboy oy. Pero mga Hudyo, until now, di mga og baboy. Di mo sila kung itubagan nila, naminaw pa ka. Yan na yung follow up. Look down on dogs and pigs. Di mo sila mga o ng mga Hudyo. Ako na Hudyo. Pero mga Kristyano dito, kinananay, oy. Kinananay baboy dito.
ang ilang kultura, referring to the Jewish culture and to the Jewish norms, social norms nila. Dili sa Christian norms. Dili sa Christian culture. Nasabtan ninyo? Muna nga out of context taon katong pinangga, no? Pig meat is non-kosher and not allowed for consumption. Kaya naman, muna kultura sa mga Odeo. Di dyo sila mukaon, antod karon. So ang gisunod nila, dili si Kristo. Ang kultura o social norm sa mga Hudeo. Nasabtan ninyo? Klaro ra? So, wala lang yung mga tanak kay palingkudon sa natos Brad, kay gano'n na ito panahon ng uban, kay tagsara may kaari, di ba? Okay? So, bro, likod sa bro. Boy, mga tana, bro. Likod sa kanari ba? Okay. Oh, So, atong gaag chance sa uban, salamat kay Brad Wilson. O, si likod ka na rin, Brad. Likod na rin kay, kanon ka ng baboy. Ikaw man, no? Oy, ang sabarista nga si Pastor Chris Bacalares, tingnan siya, nga ang bata dili tao. Ang ilang head didos Cagayan de Oro, ang bata kuno dili tao. So, kining baktin di pa ni baboy. Unang Brad, pwede pa mamukaon sa baktin kay nag-prepare man sa patagpulog litson ni baktin. Pwede mo tangga wala rin, no? So, way mga tanan lain, kining lain na po. Okay, puuling kaon. Puro magkaon. Ay, dali Brad. Ipaila ang imong ngan, imong Christian denomination nagsuon. Kaya magpapay mo. Sige. Sabi ba yan po kaya muna ako sa garan? Sa yuta yung baboy, pagkaon. Bro, unsa bro, kaya sa bro, pasingani mo, Si Joe Navarro, sa imong tinuan, Sovereign Grace Baptist ko, Landmark. asa balista. Dili ko. Baptist, Baptist. Dili ko Bible Baptist, dili ko Primitive Baptist, Landmark Baptist, Anabaptist, kaya siya. Lahi ko na tumador. Landmark Baptist, Sige bro, pangunta na. Sige nga to din, Brad. Joe Navarro. Brad John. Sige bro, pangunta So, na. nadungong na ko ganiha sa imong ibanggit nga may tungkol sa baboy. Sa kung magabasa sa Bible, the whole part of the Old Testament time, Adol bro, adol. kaya yung sa itabo, ang Diyos ang nagsugo, dili ko sa barista, ang Diyos ang nagsugo nga dili ipakaon ng baboy. Kaya siya, akong nakita nga ang Diyos is all-knowing God, is the sovereign God. He knows everything. Wa pagkamataon na ibaon ng Diyos. Nakaiba ang Diyos kung sa'y tamang pagkaon. Saktong pagkaon. Hindi pagkaon ng mahimbis. Ang ipagkaon mahimbis ra. Dili sa ko sa barista, pabor ko sa barista. Pero mas gusto ko nangyari ng Diyos. Katumari ko. Sige. Ato, nakita na ko si Sir Darwin. Nakita na ko sa Facebook na siya. So, yan siya. Para makita niya kung now. Wa masayap ang Diyos. Siya nagsugo nga di ipakaon ng baboy sa mga Hudyo. Diba? Acts chapter 15, mabasa niyo sa meeting niya sa church. So, ang baboy, kung one kauno ni mo, 2 times ko nagseminar doktor sa St. Luke. Bro, pwede direct to the question na bro. Kay, Ayan, ade. Ang sugo, ang ganiha, Direct to the point, bro. ang ganiha, parang nakita ko ang Diyos wala na. Ang Diyos ang nagsugo, nga di pagkaon ng baboy. Kanya, Pero tanong kung bro. mukha mo baboy, di po sala mukha ang baboy. Iwa man maingon ng bay. Kung mukha ang baboy, may perno. Ang punta na mo siya, kinsa'y nagsugo nga ang baboy di pakaon. Kinsa'y nagkuman, kinsa'y nag-create, di pakaon baboy. Salamat Ako bro. baptist ko ha, Okay, salamat bro. maestro ko. Salamat bro John. Muna yung pangunta na.
Salamat kayo bro. Ay sa lakaw bro, kay balap ka puro ni baboy bro. Ay huwag lahi na po, kanding na po punta na. Puro kiling. Mantikas baboy, no? So kasi nagsugo, katong sa Old Testament, doon naman goy duha ka kasuguan. Kinahanglan mawasa sa Biblia, doon na historical context, doon na cultural context, doon na textual context. Ang uban kay wa may context mo nang out of context. Wala ang kasuguan, doon na duha brad, nabahin bro John. Doon na gitawag divine law, ikadwa ceremonial law. Ah, yan na bro. Tubag ba ko? Follow up po rin na. So, muli, duha ka matang amalaon, divine law mo nang gikas Ginoo mo ng 10 commandments. Di na mausap, kay gikan nas Ginoo Diyon. Pero ang ceremonial law, it is made by Mosaic religion. Sa ni Moses ba? Una sa buhat 13 tayo ni Mazuro na, di na ta pagkamaturugon sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Una, it is referring to the ceremonial law mo ng pagkaog baboy, pagpili sa adlaw,